induction cooker. Checking yung coil sa fuse. Thermal fuse dito. Checking natin. Pero coil muna tayo. Checking ng coil. Checking ng fuse. Itong red. Itong red. Buzzer move. Problem na ito, dead set. Good ang fuse. Thermal fuse good. Good yung isa. Ito lang yung isa. Ito yung thermal sensor again. Thermal fuse. Yung fuse muna niya. Okay, good. Yung heating element niya dapat ay magbasto or may reading. So, nagbabas. May reading. Okay, good. 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 Yung fan. Check natin lahat. Kaya? Pero mababa. Mababa to. Next. Okay. Okay. Next, ito yung control board niya, yung function key. Okay naman siya, wala naman problema dyan. Ito ngayon yung circuit board niya. Okay, so kung mapapansin nyo, physically subog yung fuse niya. Actually may pinatong lang yung fuse pinatong lang may nagpatong ng fuse. Ayan, dalawang fuse. Okay, so tatanggalin natin yan and then i-trace din natin kung bakit pumutok yan, kasi hindi natin pwedeng palitan agad ng fuse kung merong shorted. Hirap na. Okay, check natin. Tanggalin muna natin yung fuse nya, tapos iti-trace natin kung bakit sumulog yung fuse. Okay, maganda ka dito. Kailangan medyo mataas yung amperahe ng wattage ng panghinan nyo para madaling matanggal. At least 60 watts, kasi malaki itong area ng iniinit natin.
matagal matunaw. Pwede naman gawa ng paraan yan para mas mabilis. Tulugan mo na ang parang heating element. Ayan. May problem dito sa aking panghinang kasi sira yung tip ng panghinang pag ginamit mo pambutos sa mga plastic o kaya ginamit mo sa ginamit mo pang glue, sisira yung tip, mawawalan ng magandang ano. Kaya nga siguro yung tulong muna. Yan. Isa naman. Sana ito lang ang sira. Check natin mamaya yung IGBT. Saka yung iti-trace natin yung linya nito. Yung mga diode, capacitor. Check natin kung meron bang hirap pag ginamit sa ano yan, okay na. Kailangan nililinis kasi lagi. Laking tulong yung magandang klaseng paste para mas maganda yung absorption ng heat. So, ito sabihin natin ito. Wala na kasi yung maganda kong paste bus na. Okay, ito na. Yan, pinanilisan mo puti. Dagdagan na konting LED para mabago siya ng ano. Ayan pag natunay yung LED, sasama dun sa isang LED, magkakaroon siya ng bagong heating filament, kaso medyo ibabagyo ng konti para talagang tunaw para pag higop, yan swak. Tingnan natin magugugot na ba natin ito. Tingnan natin tuloy natin. Sira naman yan. Ulit na, bila. Papakita ko sa inyo mamaya yung ginawa ng technician dito. Ibig sa tanggalin yung isa, pinatungan. Yan. Yan. Okay. Ano yung basahan ko? Ano yung wala basahan ko rito? Ito ang bago. Trace natin ngayon. Ito, tingnan nyo po. Dalawa, di ba? Ang original yata nyo itong ceramic type. Ang value niya ay sabi ito na dito. Ayan dito. Ang value ay 16 ampere. 16 ampere 250 volts. So, bibili tayo ng 16 ampere nito. Pero bago natin palitan,
trace muna natin yung dinaanan nito kung bakit pumutok yan. Hindi ko alam baka naman yung pinalit ay mababang value. Nut driver lang kasi ito eh. Technician talaga eh, no? Okay. So, ang kailangan dito ay 16 ampere. 16 amps nakalagay. 16A 150. Ang nilagay dito yung glass. Yung glass fuse na nilagay, dapat ceramic fuse eh. Ang nilagay ay 10 ampere lang. Kaya siguro pumutok agad dito. Pero, titrace pa rin natin kung ano yung cause. Baka naman may iba pa, may shorted doon sa dinaanan niya. So yung kanina, yung power cord okay naman. So dito na tayo. Okay. So sa power cord dito yung dumaan. Itong dalawang to. Kapit ko Ito. Yung dalawang to. Yan. Okay. Dito sa ilalim. Yung dalawang yan ay ito, at ito. So kung iti-trace mo, dumaan, ito yung fuse, dito siya yung fuse, yan, tumawid siya dito, papunta dito sa kabilang side, at meron itong dalawang ito, jumper yan, papunta rin sa kabilang side, isang set, dalawang set kasi siya, left and right. Okay, so ito siya, papunta sa bridge rectifier diode. Ito yung MOSFET niya. Kung titingnan mo, ayan yung kanyang heatsink na doon sa loob, nasa loob yung bridge rectifier diode at yung IGBT niya. Okay, so yan. So, iti-trace natin kung saan yung mga dinaanan ng fuse. Doon muna tayo sa line 1. Yung line 1 niya. Okay, ito yung line 1. So, ito yun. Ito. Papunta siya. Tumawid siya. Line 1. Okay. Use yung ito. Tumawid siya dito muna sa kabilang side. Okay. Hindi ko ng konti. Para ba akong ano dito? Para okay. So ito na siya. Use natin. Again, ito yung linya ng line 1. Yung linya ng line 1. Yung linya ng line 1, fuse. Fuse, dyan. Yung line 1 is ito. Tumawid dito, ito. Okay, dito sa air likod, ito siya. I-trace natin siya. Itong nakikita nyo to, nakikita naman ito linya na to, papunta yan sa gitna ng bridge rectifier, yung AC. Sa kabila, ganun din, ito. Okay, so i-trace muna natin itong isang to. Mag-buzzer mode muna tayo. Tingnan natin kung shorted ba. So wala, hindi shorted. Check natin ng diode mode. Wala. And then pag binaliktad mo, dapat okay, meron,
Meron. So, good po siya. Ngayon, test naman natin yung I think this is IGBT. Okay, transistor na to. Yung tatlo paa. Oh, hindi ko lang kung nakikita nyo. Wala po akong cameraman. Sorry po. Yan. So, ito yung bridge rectifier, yung apat. Ito. So, trace natin by buzzer. Hindi siya shorted. Hindi siya shorted. Hindi shorted. Okay. Magmula dito sa fuse. Magmula dito sa fuse. Ito yung fuse. Ito tinanggal. Kumabit dito. Pupunta rin sa kabila. So, ito. Lahat ng dadaanan, iti-trace natin kung may shorted. So, ito yung capacitor. Itong itim na to. Ito ay capacitor. Dahil nakalagay dito, 5 microfarad. 400 volts. Tingnan natin kung shorted yan. So, buzzer mode tayo. Ayan ha. Okay. Buzzer mode lang muna. Wala. Wala. So, trace natin. Papunta rito sa bridge. Wala. So, bridge. Wala. Wala. Diode mode. Wala. Meron. May reading. May reading. Tama na may reading niya. Ang voltage drop niya is nasa 4.97. Pag binaligtad dapat wala. 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 And then wala. So good. Yung dito sa side na to IGBT. Hindi naman siya shorted. Okay. 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 So ang hinahanap natin yung muna is shorted ha. Mamaya natin na siya shorted. So, itong major part na to is okay. Ito naman kabilang side. Yung kabilang side ng bridge rectifier. Kabilang side. Dalawa kasi yan. Ulitin ko, dalawa yan. Yan. At yan. Okay? Yan. So, dito tayo ulit. Trace natin ulit. Buzzer mode ulit tayo. Buzzer mode. Okay. So, yung gitna muna. Okay. Sigurado yung nanlilinis ha. Okay, wala. 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 Okay. Kung wala yan, sabihin, tingnan natin yung kung functional ba siya. Dapat, ilagay mo lang yung dulo sa kabila, isang side. Wala. 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 Walang reading. Kasi forward bias, reverse bias. And then, balik ka rin mo, dapat yan ay may reading. Meron. And then meron. And then meron din. So meron. Wala. Okay. Wala. And then pag binaligtad mo, meron. And then meron. Okay. So good siya. Hindi shorted. So hindi yan yung cause ng pagkasabog nun. IGBT naman. Ito kasi mukhang may gumalaw na. Hindi ko alam kung sinong gumalaw nito kasi galing na sa ibang technician. Nisa muna natin konti. Okay, and tingnan natin kung shorted. Okay, wala. Okay, so wala po. Walang shorted yung IGBT dito. Ngayon, i-trace naman natin yung lahat ng mga diodes na nandito sa okay, yung mga diodes naman dito sa paligid na itong terminal na to, yung mga diode and capacitors. Okay, ulitin ko, ang hinahanap natin shorted muna kasi pumutok na yung fuse eh. So, itong capacitor na to, check natin uli. Kanina check ko na siya. Okay, hindi siya shorted. At yung mga capacitor na rin nito na itim, check natin. Saka yung dalawang itim na to, check natin.
Mga paa. Wala. Wala. Yung kabilang side. Saan yung kabilang side? Ito. Okay, wala. And then, wala rin. So, hindi siya shorted. Hindi yung mga major capacitors. Ito. Wala. 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 So, ang chinecheck ko po ay itong mga capacitors na ito. Ito. At ito. Yung mga maitim. Itong malaki-laki ito. At ito. At ito. Okay. So, ito namang inductor. Pwede natin siyang sukatin yung resistance niya. Pag ito nag 0, ibig sabihin nun ay shorted siya. Pero since may reading siya, consider siya as good. Ito rin, wala tayong inductance tester. So, resistance tester tayo. Pwede yun. Okay. Meron. Okay, meron. So, may reading siya. Hindi siya shorted. Hindi siya 0. Okay, and combination mode mo siya. Tingnan nga natin. Tutunog talaga siya kasi inductor siya. Ngayon, i-trace natin ngayon yung lahat. Wala namang physical damage ako nakitang capacitor deep na ano rito. Wala naman ako nakitang sirang o physical na sira except yung diode nga. Check natin yung mga diodes. Ang pag-check lang ng diode ay baliktaran. Okay? Yung isa may reading, isa wala. So, yun yung basic testing niya. Okay? May reading. And then, pag meron ka, dapat wala. Okay? Good. Ito naman, wala. Pag binalik ka, dapat meron. Okay, good. Kabila, wala. Pag binalik ka, dapat meron. Okay? Okay, ito naman wala. Okay, wala. Ito masakit ha. Masakit pa ako ha. May kumagat. Okay, next. Dito. Wala, ganito rin ko. Okay, very good. Kabilang side. Kasi dalawang set nga yan. Okay, good. Good, 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 good. Yung mga transistors, may mga transistor dito. May mga transistor dito eh. Okay. So, yung isang set na to, sa isang set na to, dito, yung mga transistors niya, transistors, tatlo yun, ito, yun natin. Okay, ito na, ganyan, wala. Meron. Itong isa ay 665, isa naman ay 664. Natin. Wala. Wala. Okay. Good. Ito naman. So good. Transistor sa kabilang side. Sa kabilang side tayo. Wala. Wala. Meron. So, ito ay NPN. NPN po siya. NPN.
ampere. Okay. So, okay naman lahat so far. So, okay naman yung mga major parts dito. Ito. Okay naman siya. Dalawa to. Dual induction po kasi to. Okay naman. Pati yung mga thermal piece niya, yun na dito, thermal sensors niya. Okay. Okay naman. So, ang assessment ko rito ay ito lang talagang fuse na to yung may problema. So, ito lang talaga yung may problema. Ang nagkabit kasi nito, ang kinabit kasi niya, at ang original niya ay yung ceramic. Yung ceramic. Okay? Yung ceramic fuse. Ang ceramic fuse niya, ang value ay 16 ampere, 250 volts. Ang problem, pinatungan niya ng glass fuse. Ang pinatong niya ay 10 ampere. So, yun ang naging problema niya. Pinatungan ng 10 ampere. So, nung ginagamit siguro, hindi kinaya, and then, saka siya bumigay. So, kung bibilan ito ng thermal fuse, ng fuse, na 16 ampere, yon gagana ito. So, kahanapan natin, kung pumunta tayo ng bayan, saka lang natin makakabitan niya ng so, pwede ko na itong ibalik muna habang wala pa akong so, yan lang siya. Okay? Hindi ko muna saksak. Okay, so yun lang po. Okay naman po siya. Okay naman yung mga parts niya. Okay? Okay, good.